Nagbabadya ang isang napakalaking gulo ngayon sa Middle East sapagkat ngayon lang nagdaang araw ay nagpalipad ang Hezbollah ng 200 rockets at drone sa mga lugar ng Israel. Kinumpirma ito ng Inquirer.net na ang mga militanteng grupo sa Lebanon na Hezbollah ay nagpalipad ng 200 rockets, drones doon mismo sa mga posisyon ng Israeli Army. Pinag-uusapan pa naman ngayon ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Marami tuloy ang mga nagsasabi na kahit na magkasundo na ang Israel at ang Hamas ay hindi pa rin matitigil ang giyera sapagkat meron pa ring maiiwang giyera sa pagitan ng Israel at Hezbollah at ang tanong, paano ito mangyayari? Malaki ang possibility na ito ay mangyari kahit na magkasundo ang Israel at Hamas dahil ang Hezbollah, marami na rin silang mga senior commanders ang napaslang ng Israel sa pamamagitan ng airstrike nila. Maging ang Israel ay meron na ring mga lugar na kung saan nasisira ito dahil sa ginagawang pag-atake ng Hezbollah. Wala mang napaulat na mga casualties dahil sa mga atake ng Hezbollah, ganun pa rin, meron pa ring mamumuo sa isip ng mga Israelita na meron talagang gerang mangyayari sa pagitan ng Israel at Hezbollah dahil ang Israel ay nangako na hindi rin nila titigilan ang Hezbollah kung ano ang kanilang gusto. Meron na ding ipinahayag ang Israel na hindi na raw nila matolerate ang ginagawa ng Hezbollah. Subalit ayon naman sa kampo ng Hezbollah, nagsasagawa lang daw sila ng pag-atake sa Israel bilang pagpapakita ng suporta sa kanilang mga kapatid na Hamas at pangalawa dahil sa kanilang mga senior leader na napaslang sa pamamagitan ng airstrike ng Israel. Ito raw ang dahilan kung bakit nagpapalipad sila ng mga rockets at drones papuntang Israel. Kaya marami ang naniniwala na after Hamas, Hezbollah would be next. At sinabi na rin mismo ng Israel na kung matapos din sila sa Hezbollah ay ang isusunod nila ay ang Iran. Lalong-lalo na ang Iran ngayon ay meron ng bagong presidente. Marami na ang nag-congratulate sa naturang bagong presidente ng Iran. Kasama na ritong nag-greet ang China at ang Russia. Nang magsalita ang bagong presidente ng Iran, sinabi nito na gusto raw niya na makipagkaibigan sa lahat ng mga bansa at kahit na sa Western country maliban sa Israel. Kung ikaw ay Israelita at narinig mo ang ganyang pahayag, marahil ay hindi ka rin matutuwa. Dahil sa lahat ng mga bansa sa buong mundo, ikaw lamang ang hindi kayang tanggapin ng Iran. Subalit, ayon naman sa Foreign Minister ng Israel, baka malaki ang pagbabago ngayon sa Iran. Dahil ang bagong presidente ngayon ng Iran ay hindi Islamist gaya ng unang presidente nito na si Raisi na namatay sa pamamagitan ng helicopter crash. Ang nanalo kasi ngayon na presidente sa Iran ay isang reformist at hindi Islamist. Balikan natin ang Hezbollah at Israel. Buwan-buwan na ang nakalipas sa bakbakan sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Marami ng mga ceasefire at proposals agreement ang isinagawa mula nung magkabakbakan ng Israel at Hamas. Merong mga nakaraang proposals for ceasefire and agreement ang nabigyan ng katuparan noong mga nakaraang buwan. Isa rito ay ang temporary ceasefire, subalit iilang araw lamang ito at ang palitan ng mga bihag. Subalit pagkatapos noon ay hindi na ito nasundan. Subalit kakaiba ngayon ang nagbabadyang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Bakit kamo? Dahil mismong ang Prime Minister na ng Israel na si Benjamin Netanyahu ang sumagot at nag-a-agree siya na siya mismo ay magpapadala ng delegation para sa pag-uusapang ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Ayon kay Netanyahu, pumayag na rin ang chief ng Mossad na siya ay magiging kinatawan ng Israel upang pag-usapan ang naturang ceasefire. Kasama nito ang United States of America, Qatar at maging ang Ehipto. Maging mismong ang presidente ng Israel ay nagbigay ng pahayag na kanya itong pinahihintulutan. Ano naman ngayon kung ganito ang mga pahayag ng mga officials ng Israel? Malaking bagay ito sapagkat kung ganito ang tempo
ng mga officials ng Israel ay talagang napakalaki ng possibility na magkaroon ng ceasefire sa dalawang panig na ito. Napipressure din si Benjamin Netanyahu sapagkat kaliwat kanan ang nagsasagawa ng protesta mismo sa loob ng Israel. At ang protestang ito ay laban mismo sa kanya sapagkat ipinagsisigawan ng mga kaanak na mga hostage na hawak pa ng Hamas. Natanggapin na raw ni Netanyahu ang proposal ng Hamas. Sabay sigaw nila na Israel or Netanyahu is failed. Netanyahu is failed. Kanilang ipinamumukha kay Netanyahu na talo raw siya sa laban nito sa Hamas. Subalit, meron ding mga nagpoprotesta at salungat ito sa ibang mga protester laban kay Netanyahu sapagkat ang ibang mga protester ay hinihimok nila si Netanyahu na ipagpatuloy ang laban hanggang sa makamit ng Israel ang kanilang goal. At ang goal na ito ay maubos ang Hamas at upang hindi na maging muling threat ang mga Palestino sa mga Israelita. Naniniwala kasi ang kabilang grupo na kung ito ay pagbibigyan ng Israel ay muling magpapalakas ang Hamas at muling magsasagawa ng malaki pang pag-atake laban sa mga Hudyo. Kaya nagsisigawan sila na ipagpatuloy ni Benjamin Netanyahu ang giyera nito laban sa Hamas. Pero tila lumalambot si Benjamin Netanyahu dahil kinausap na nito ang chief ng Mossad na si David Barnea na siya ang ipapadala upang mangulo sa hostage at ceasefire agreement sa pagitan ng Hamas at Israel. Samantala, ang nasabing 200 rockets at explosive drones na lumipad papuntang northern part of Israel ay tahasang inamin ng Hezbollah. At ano raw ang rason kung bakit ito ginawa ng Hezbollah? Ayon sa Hezbollah, ito ay dahil sa kanilang commanders na napaslang ng Israel. Pinaghihiganti raw nila ito. Nasaksihan ng marami ang naturang mga rockets na lumilipad papuntang Israel. Ayon naman sa military ng Israel, halos daw lahat ng mga rockets papuntang Israel ay na-intercept down nila ito. Pero nagsanhi pa rin ito ng wildfire. At ito pa ang matindi, inamin din ng Israel na meron silang sundalo na namatay dahil sa rocket attack na ito. Marami ngayon ang naniniwala na malaking gulo ito dahil ang Israel ay hindi ito mananahimik. Dati na kasi nagbabala ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na hindi sila mananahimik. We will fire Hezbollah kung gagawa sila ng pag-atake sa Israel.